20%, kaugnayan sa paksa, 25%, kabuuan, 100%. Mula sa aking kanan ay ang panig sang-ayon. Tinatawagan ko ang leader ng panig ng sang-ayon upang ipakilala ang kanilang sarili. Ako po si Judelia Johnny Robert mula sa panig ng sang-ayon. Ako po si Aramay Nina mula sa panig ng sang-ayon. Ako po si Abigail Costo mula sa panig ng sang-ayon. Ako po si Alberto Calimo mula sa panig ng sang-ayon. Ako po si Ramier Quintos na nagmula sa panig ng sang-ayon. Ako si Norly Gabay at sang-ayon ako ipatupad ang death penalty sa Pilipinas. Mula naman sa aking kaliwa ay ang panig di sang-ayon. Tinatawagan ko ang leader ng di sang-ayon upang ipakilala ang kanilang sarili. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako si Cristo Kibilog at ang aking panig ay hindi pagtupad ng parusang kamatayan sa bansang Pilipinas. Ako si Teresa May Miranda at nagmula sa isang ayon sa kamatayan sa bansang Pilipinas. Ako si Jonathan Celorio nagmula sa pangkat ng di sang-ayon. Ako si Princess Giselle Pisares mula sa pangkat ng Ako si Jeremy Abir mula sa panig ng hindi sang-ayon. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Jerome Magara nagmula sa pangkat hindi sang-ayon na ipagpatupad ang parusang kamatayan sa bansang Pilipinas. Ngayon ay mapapakinggan natin ang mga idea mula sa panig ng sang-ayon. Sang-ayon ako sa pagpapatupad ng parusang kamatayan o death penalty sa bansang Pilipinas dahil sa laganap na ang krimen sa ating bansa, ang rape, ang paggamit ng drugs or yung mga drug user, kahit na yung mga drug pusher at saka yung pagkitin ng ating buhay. Kaya ang tanging solusyon lamang ay ang death penalty. Hindi kami sang-ayon sa pagpapatupad ng parusang kamatayan sapagkat ayon sa pahayagan limit ng isang mamahayag, ang pagpatupad ng isang death penalty ay hindi solusyon upang mapatigil o mababawasan ang krimen sa isang bansa. Sang-ayon kami sa pagpapatupad ng parusang kamatayan sapagkat dahil death penalty, hindi lamang ibig sabihin nito ay pagpatay agad. Ito ay layunin nito na ang mga taong ay masalba ang mga taong inosente sa bansa at upang masolusyonan ang krimen sa bansa upang utay-utay o unti-unting mabawasan ang krimen dito sa bansa. Alam naman natin na ganap ang krimen. Ngunit hindi sa lahat ng oras ay death penalty ang solusyon sapagkat may iba pang paraan upang makapagbago ang isang taong nakagawa ng krimen. Hindi matatakot ang mga gumagawa ng krimen kung walang parusa na death penalty. Hindi ako sang-ayon sa death penalty dahil nakalagay sa Biblia na huwag mong patayin ang isang tao at huwag mong papatayin ang iyong kapwa tao. Pero naayon sa Bible na kung ayaw mong gawin sa iyo ay wag mong kung ayaw mong gawin sa iyo ay wag mo ring gawin sa iba. Mas makabubuting alisin ang death penalty sa bansang Pilipinas. Dahil sa kabilang dako, ang pagbitay nila ay isang uri ng pagpatay sa isang tao lamang na ito ay labag sa pinagputos ng Diyos. Marami pa rin daw sa makahalimaw na patayan ang nagaganap sa ating bayan kahit na pinapairan ang death penalty. Maaari ding idulog ang mga kamag-anak ng mga biktima ng mga nasawi. May palagay akong hindi na kailangan ang death penalty sa bansang Pilipinas sapagkat hindi na dapat patayin pa ang sinumang pumatay. Para bang nagiging suklian na ito ng buhay sa buhay? Mayroon namang iba pang nainting kaparusahan katulad ng pagkabilanggo habang buhay, kagaya ng dapat lamang na ipabayuhin ang pagpapatupad ng tunay na proseso ng katarungan. Hindi dapat nabibili ang mga abogado, judges, justice, pulisya, at iba pang nagpapaira ng batas at
makatuwid ng hustisya, walang palakasan, pantay-pantay lamang ang pag-ulit sa lahat. Nabanggit mo yung mga kabayaran. Kaya nga tayo ipinapasa natin ang death penalty sa bansang Pilipinas dahil marami nang nahatulan ng life imprisonment pero anong mga sitwasyon nila sa kulungan, VIP treatment. Ibig sabihin, kahit may life imprisonment, nababayaran pa rin ang hustisya. Hindi kami sang-ayon sapagkat paano yung mga nagkakasalang inosente at agad-agad silang mapapatay, wala man lang prejudice. Mas sang-ayon kami na makukulong yung isang tao sapagkat mas malilinis pa siya at kung siya ay mapapawalang sala sapagkat siya ay inosente, maaaring mabigyan pa siya ng kalayaan mabuhay. Kung mapapatay mo isang tao, hindi mo na may babalik yung karapatan niya bilang isang tao. Hindi naman sa lahat ng oras ay pera ang pinapairal dito. Kung mayaman ka, pwede kang makaligtas sa death penalty. Kung mahirap ka naman, dahil sa death penalty, ang mahaba ang proseso ng death bago ka patawan ng parusa. Kung alam mong inosente ka, dahil alam mo namang hindi ka mapapatawan dahil mahaba ang proseso nito. Paano na lang kung walang sapat na ebidensya ang korte at basta-basta na lang maghatol ng kamatayan? Yung walang sala ay magigita yung walang sala kahit pa malaman nila yung totoo nangyari, wala nang magagawa, hindi na ang lahat. Hindi papatawan ng death penalty ang isang tao kung hindi yun ginamitan ng masusing pag-iimbestiga. Sa totoo lang, hindi naman ang death penalty ang nakatutulong na tugpuin ang krimen, kundi ang talagang nakapagpigil ay ang paghuli at ang mabilis na pagpataw ng hustisya sa mga nagawa ng may kasalanan. Iyon ang talagang nakapag-encourage na o nakapagbibigay na lakas ng loob sa maraming mga gumagawa ng masama. May hustisya nga. Ikukulong. Tapos, pag nakulong na, pwede silang lumabas. Pag nasa labas na sila, maaari silang gumawa muli ng panibagong krimen o kasalanan na magiging dahilan ng lalong pagtaas ng krimen. Gumawa ng krimen, kapag ang isang tao ay nagbilanggo na, maaari siyang magbago. Dahil sa iniisip niya ang kanyang kapakanan na kung gagawa ulit siya ng kasalanan, ay maaari siyang makulong. So ang bawat tao, ang bawat nilalang sa mundo ay may kakayahang magbago. Pero hindi lahat ng mga nakukulong ay nagbabago. Kasi nasa pagkatao na nila yung kasi nakasanayan nila yung pagpatay, yung pag-rape, yung pagda-drug. Kasi nasa dugo na nila yun. Pagkakataon pa nung bago ang isang tao kung gugustuhin sapagkat ang ibang nakagawa ng krimen ay unintentional o hindi sinasadya. Yung sinabi ni Jerome kanina na may time para magbago, natatakot na gumawa ulit para hindi ulit makulong. Ibig sabihin, pag nilagay ang death penalty, alam na nilang may death penalty, matatakot na silang gumawa ng krimen. Ang pagpatay sa isang tao ay isang nakakasira ng prinsipyo natin sapagkat hindi totoo yung sinasabi na an eye for an eye and a tooth for a tooth. Sapagkat tayo, halimbawa, yung doktor na kumuha ng buhay ng isang tao, di ba may conjection, maaaring patayin na rin yung doktor na yun sapagkat siya ay gumawa ng isang krimen, sapagkat pinatay niya rin yung taong iyon. Ngunit sinasabi rin naman dun sa Bible, Exodus 21 verse 23 hanggang 25. Bayaran mo ng buhay, mata kung mata, ngipin kung ngipin, kamay kung kamay, paa kung paa. Sa mata rin ng Panginoong Diyos, walang sino man ang may karapatang pumatay. Kung may kasalanan sila, patawarin natin sila. Sapagkat sino ba naman tayo, tao lang rin parehas nila. Pero sinabi rin na ang kamatayan ang kabayaran sa kasalanan.
Sabi pa ng obispo na hindi na dapat ibalik ang death penalty sa Pilipinas dahil marami ng bansa sa buong mundo ang nagsisisi at inalis ang parusang kamatayan. So hindi kami sang-ayon sa death penalty na ipatupad sa bansang Pilipinas. Sa China may death penalty. Number 1 na gumagawa ng shabu ay ang China. Kaya nga sa halos lahat ng bansa may mga Chinatown. Bakit kaya may Chinatown? Kasi natatakot silang gumawa na shabu sa kanilang bansa kasi may death penalty. Hindi gaya sa Pilipinas. Bakit? Masasabi ba natin mapapatigil yung mga krimen na nangyayari? Bakit sa Estados Unidos? Bakit mas marami sa kanila ang may gumagawa ng krimen at hindi katulad ng Australia at Britanya na walang death penalty? Patunay lang na dapat na ipatupad ang death penalty. Dahil sa ating bansa, lumalaganap na ang mga krimen na hindi na natin kayang solusyonan, kundi ang isipin na talagang dapat natin ipasa ang death penalty. Hindi na kailangan ng death penalty sapagkat hindi na dapat patayin ang isang taong pumatay. Para bagang nasusuklian na lang ang buhay, nagsusuklian na lang ang buhay ng may buhay. May iba ba namang paraan para sa pagbayad ng ganong kasalanan? Nandyan ang habang buhay ng pagkabilanggo. Hindi naman kasi lahat ng nabibilanggo ay nagdudusa. Isipin naman natin ang hinagpis ng mga kamag-anak ng namatayan o nagawa ng kasalanan. Kaya dapat lang parusahan ng kamatayan ang naging kriminal. Hindi tayo ang kasagutan sa ganitong mga krimen. Halimbawa na lamang, kapag ang isang tao ay nahatulan ng kamatayan at may gawad na ito, hindi na ito maibabalik pa. Paano kung nagkamali ang paghahatol? Hindi perfecto ang justice system dito sa ating bansa. Paano kung naihatol ito sa mga inosenteng tao? Kaya nga meron tayong mga mabibisang investigasyon upang mapatunayan talaga ang isang tao kung nagkasala siya o hindi. Paano nga hindi lahat ng tao ay perfecto? Paano kung nagkamali yung judges at ang hinatulan niya ng kamatayan ay isang inosenteng tao? At nakapirma ang Pinas sa United Nations Right to Life Charter, kaya labag ito sa parusang pagbitay. Hirap kay eskalera na hindi man lang mag-research bago magpanukar ng batas. Ang tanong ko, paano magiging mabisa ang pagbitay kung hindi naman nahuli ang mga salarin? At ang masama pa nito ay kasangkot ng alagad ng batas ang mga salarin. Kaya nga tayo may death penalty para maging yung mga nakaupo na mga sinabi nga narco-politician matakot na rin kasi kasama sila sa nagpasa ng death penalty. Death penalty ay masasabi ko man type 4 kasi kayang-kayang bilhin ng mustisya dito sa ating bansa. Kaya nga sinasabi natin na hindi sa lahat ng oras nagagawa nating pairalin ang pagkakaroon ng maraming pera o pagiging mayaman ng bansa. Pinahiram mo na lang ng pera. Sinabi mo na kaya mong bilhin ang batas. Kapag yan ay nahatulan ng life imprisonment, VIP system, ang VIP treatment ang gagawin sa kanya sa loob kasi mayaman siya. Hindi siya isasama doon sa mga mahihirap na bilanggo na nakatira o natutulog sa mga selda lang. Maaaring mo ba na yung mamatay ka tao, yung makasalanan ay nasa aircon, masarap ang buhay? Bakit? Lahat ba ng mayayaman ay ilalagay sa VIP treatment? Maaari mo rin ba? Yung isang nakapatay ay papatayin mo rin? Papayag ka rin, halimbawa, ikaw sa pamilya mo, may nirape, pinatay. Tapos kung pumatay doon,
mayaman, nabigyan ng VIP treatment sa loob ng bilangguan. Papayag ka ba na nakakulong yung gumawa ng kasalanan doon sa isa mong kapamilya, siya ay nabubuhay hari doon sa loob? At kung may katanungan talaga sa bansa ito, karapat dapat lang na magaling ang misabi sa abogado hawak ng kaso. Isang mahirap na nasasaktan, lalo na kung mayaman ang kabilang panig na nagdirinig ng suspect sa isang pang problema na uusbog dahil dito. Pero ano naman ang pinailan niya? Sapagkat hindi ng totoo. Ibig sabihin, sinasabi nyo na kayang paikuti ng perang batas. Kasi nga, ganito yung batas dito sa Pilipinas. Pag may pera ka, Panalo panalo ka. ka sa kaso. Yun na nga, manalo ka man matalo, pag nanalo ka, buhay hari ka pa rin. Pag natalo ka, buhay hari ka pa rin sa loob. Kaya ilalagay natin ang death penalty sa Pilipinas para matakot silang gumawa ng mga krimen. Pwede naman pwede namang panghabang buhay ng pagkakulong Yun na nga kanina yung Yun na nga kanina yung life imprisonment habang buhay na pagkakakulong. Kung mayaman ka, VIP treatment ka sa loob, nagbubuhay hari ka pa rin. Bakit? Ang death penalty ba ang magiging solusyon sa pagkaubos ng krimen dito sa Pilipinas? Di ba sinabi na rin nga kanina, ngipin sa ngipin, mata sa mata, paa sa paa, kamay sa kamay. Ibig sabihin, parang sinasabi niya na rin na gawin mo kung ano ang ginawa sa'yo. Paano ang mga gobyernong bumurap sa ating lipunan? Kasama na rin sila sa papatulan ng death penalty sa bansang Pilipinas kapag ka naipatupad. Hangga't hindi maayos ang sistema ng pag-uustisya dito sa ating bansa, malapit may maging magandang buka ang ganitong solusyon. Ikaw halimbawa, isa sa kapamilya mo, napagbintangan na pumatay at yung kapamilya mo ay hindi na ayos yung paglilitis at bigla na lamang siyang pinatay dahil sa death penalty. Hindi nga, kaya nga may sinabi namin kanina, may mahabang proseso bago ka patawan ng death penalty. Ibig sabihin, masusing investigasyon yan bago ipataw sa isang akusado. Makakasiguro ka ba na magkakaroon ng masusing investigasyon? Kaya nga sinabi ng ating Pangulo, lilinisin niya muna ang mga nakaupo sa itaas bago niya ipataw yon. Ibig sabihin, mayroon ng laban ng mga mahirap sa mayayaman. Paano niya masasabing kaya niya linisin ang kanyang mga nasasakupan sa gobyerno? Ipapabatas niya nga yung death penalty para matakot na maging yung mga nakaupo sa itaas. Paano kapag ang mahirap ang nagawa ng isang krimen? Okay, tapos itigil ng pagtatalo ng bawat panig sapagkat tapos na ang ating oras. At hintayin na lamang natin ang ilang minuto upang malaman kung sino ang nagawa. Ang kuha ng kabuang puntos na 81.32. Laban sa panig ng disang ayon na may puntos na 75.66. Muli